Mapagpalang araw po sa ating lahat. It's a great privilege to have our big podcast. Our church, Bahay ni Manuel, are blessed enough to have servants in church ministries such as transportation, music, kitchen, teaching, and preaching ministry. Atin pong malalaman kung paano nagsimula ang ating mga guests sa pagtawag sa kanilang ministeryo sa panambahan, kung paano sila tumugon, kung paano nila isinagawa, kung may mga naranasan ba silang problema, or kung ano ang mga struggles nila sa ministry. Malalaman po natin iyon sa ating podcast na pinamagatang Servanthood. Hindi, ang ganda na lang muna ako. Mamaya yung hanggang sa huli. Kasi mawawala ang haba eh. I'm working in Entaj Entaj. for 20 years. Sa 20 years na yon, magkano yung ESB? Uh, Welcome po sa ating PEEP podcast na pinamagatang Servanthood. And for today, makakasama po natin si Kuya Mon from Music Ministry. Welcome po, Kuya Mon, sa ating podcast. Magandang mapagpalang araw, Kuya Eugene. And lalo na po sa lahat ng ating viewers, mapagpalang araw po sa ating lahat. How are you, Kuya Eugene? Praise God, I'm okay po. And how are you? I'm good and it's my privilege talaga na it's a part of this podcast ng Bahay ni Emmanuel. Praise God po. Kuya, can you share us small details of yourself po? Well, para po sa kaalaman ng lahat, I'm Monchito Endaya Jr. I'm 48 years old, married na po ako, and I have two kids. Caleb, he is 13 years old. Kaylan is 9 years old. And nakatira po kami sa San Pablo City. Yan. Saan ka po nag-work dito sa Saudi? Nag-work ako sa Entaj. Entaj Chicken. Pinopromote ko yun ha. Entaj, bumili po kayo. And yun po, 20 years na po ako nag-work doon and currently I'm working as a production supervisor. Medyo matagal-tagal na rin po pala. So kuya, paano po kayo nagsimula as a Christian? Paano nagsimula po yung journey nyo? My journey as a Christian started in 2003. That was happened when my wife na ngayon, si Donabel, in-invite niya ako to attend the D group ng CCF. And that was yung topic nga namin is a purpose-driven life. And yun, usong-usong purpose-driven life nun eh. And yun, then when I come here in 2003 also December 13, one of my colleague asked me, invited me to our church. Sabi ko, sige kasi nung nandun ako sa Pilipinas, sabi sa akin, uy, may church ka kaya ang mapupuntahan doon kasi Sa Riyadh. yung di ba, masyado Stricto. mahigpit dito, stricto. So, pinag-pray namin na sana magkaroon kami ng church. Then, yun, doon na nag-start in 2004 January, doon, umattend ako ng isang anniversary ng JSOL GCI. Doon ako nag-start na maging Christian. And doon na rin ako tumanggap. Nagpa-bautismo na rin ako sa JSOL GCI. So kuya, pwede mo bang may describe sa amin kung ano po yung ginaganampanan yung ministry sa church? Previously or ngayon Previous po, yung saan po kayo nag-start na ministry? Nag-start ako in 2003, 2004 sabihin natin sa JSOL GCI as sa music ministry na rin ako noon. And as a part of that, hindi pa talaga yung masasabi natin na as a head. Only as, kasi walang hahawak na ministry. So doon, and until na humiwalay nga kami ang bahay ni Emmanuel, doon naging part na ako ng eldership at naging ministry head ako ng music team. And currently, andun pa rin ako as a worship leader and sa transport ministry and sa
evangelism ministry, yung acculturation, yun po. So marami ka rin po palang naging ministry sa isang simbahan sa bahay ni Emmanuel. And bilang isang servant, meron ka na po bang naranasang suliranin sa pagsiserve po kay Lord sa ministry po natin? Siyempre, hindi natin aalis yun as a ministry head ng music before. At isa yun sa masasabi ko is yung, nakita mo na yung ilan lang yung, Maten. hindi, yung instruments, Okay. ilan lang yung worship leaders, ilan lang yung tumutugtog. Nung bago pa ang bahay ni Emmanuel, struggle kami sa mga, lalo na sa instruments. And praise God kasi may mga kapatid na talagang nandun yung heart nila to give. Nandun yung heart nila to, kung nakikita nyo yung iba na, nung dumating kayo, nakita nyo yung mga instruments na halos kumpleto na. And that yung provision ni Lord. Yun yung pinag-pray talaga namin na, Lord, ito yung desire ng puso namin na makumpleto yung instruments. And tignan mo, kung ano yung ginalawa ng Lord dito sa bahay ni Emmanuel. Hindi lang meron na tayong multimedia, may mga cameras na tayo, tapos meron pa tayong mga equipment na talagang high-tech. Yan yung provision ni Lord sa atin. Pero mas masakit yung makikita mo na nagle-left the group. At yung hindi na nagle-left the group, umaalis pa talaga at lumilipat sa ibang church. Is this before, like years ago? Or just yun? Before and sa lokoyan din. Meron din ganun. How do you encourage for them to continue serving the Lord? Actually, yung nagle-left the group, syempre, we encourage them to come back. At kasi may mga dahilan sila. Pero ini-explain naman ng pamunuan kung bakit kailangan itong ipatupad. So, we continue to pray for them na itouch ni Lord yung heart nila na to come back to the ministry. At yung mga umaalis naman, nabanggit ko rin kanina, at hindi natin sila mapipigilan kasi it's their, yun yung nasa puso nila eh. Pero as dito tayo sa BNE, we are allow them to come or allow them to go and allow them to come back. May mga instances na ba na may bumalik? Maraming bumalik. Pero meron din umaalis. Yun. Pero hindi natin mapigilan because it's there, So, hindi naman po ba kayo nagkakaroon ng problema sa pagkanta? As we know, dito sa Saudi Arabia is hindi po open na mag-perform, na mag-practice ng religion openly, like in public. So, we do it in private as long as hindi may disturb ng ibang mga kapitbahay natin. So, hindi po ba naging struggle sa inyo yung pagtutugtog? Nako, before, nung way back, nung mga panahonan na naman dyan pa yung mga, mga motawa ng ganyan na talagang bawal ang pag-practice ng Christianity. And talagang nandun yung, namin yung kaba. Lalo na pag yung anniversary. I remember nung anniversary ng, second year anniversary ng bahay ni Manuel, we have more than or 700 people na nag-attend talaga and someone is knocking on the door. Talagang andun yung kaba namin pero continue to praise the Lord, singing and pray and natapos kami na walang man nangyari sa amin. And yun yung talaga yung protection ni Lord sa amin dahil iba hindi naman yung tao yung pinupuri namin kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. So kaya nabanggit mo na yung anumang mga struggles na meron ka is nalalagpasan with the guidance of the Lord, with the grace of the Lord. Naalala ko nung talagang, it was in 2020 when I received the non-renewal of contract. My contract. Ito na yung habi ko, Lord, paano na ministry, paano na ang church, paano na ako, paano na yung pamilya ko. Talagang iniluhon namin sa Panginoon, sinama namin sa intercessory prayer na iba kasi yung desire ng heart ko talaga is to stay here. Ma-desire na yung puso ko talaga ay mag-serve sa Panginoon, makatulong sa church. So,
praise God kasi may tinatch si Lord. Mga tao doon sa sa company namin na nakita nila kung ano ako, kung ano yung ugali ko, kung ano yung pagiging Kristiyano ko, and they keep me. They keep me to another department. Na hanggang ngayon nga, nandito ako kasama nyo na naglilingkod sa Panginoon. It's praise God. Sa family mo po ba, like, sinasabi kasi ng iba na kung na dapat yung family mo yung magsusupport sa'yo na nagsiserve ka kay Lord. Na-experience mo ba nagkaroon ng conflict of serving the Lord with your family? Sa akin, wala. Kasi, nung mag-start ako na as a Christian, kasi Christian na rin kami, we are Methodist. Yung parents ko talaga Methodist, but we are practicing Catholic. But when I become a Christian talaga, at yun na pangasawa ko as na una pang naging Christian sa akin, siya yun talaga nag-guide sa akin. And yun din, yung family ko rin nag-guide ko din actually yung kapatid ko ngayon na sumunod sa akin ay Christian na rin. At yung ate ko, alam ko kasi nung nag-i-start pa siya sa Japan noon, meron siyang tape, Don Moen, ang pinatutugtog. That I know that ganun din ang ate ko kasi nung mawala yung daddy namin recently, doon sa Christian church namin siya dinala. And also yung nanay, ito yung pinakaano namin, hindi ko struggle but struggle ng misis ko. Ito yung may kwento ko sa inyo ha. Yung mother niya is talagang Sagrado Katoliko. Merong doon, merong santo-santo. Tapos nung in-invite namin sa church, umattend na siya ng daily devotion. Pero sa gabi, nunubi na siya. Ano yun? Sabi ko ganyan. Pero through prayer talaga. Isinasama namin sa church. You know what? Ang ginawa ng Panginoon. Si nanay ngayon, nagpi-preach na rin doon sa church namin. And happy anniversary po tomorrow sa aming church sa Pilipinas, Light of the World, San Pablo City. So, happy anniversary po sa inyo. So, kuya, from the beginning, hindi naging problema sa pamilya mo na nagsiserve ka kay Lord as a born-again Christian. Yes. Praise God. So, wala kang masyadong suliranin sa family? Wala. Wala. So, At isa pa, as a Christian kasi, alam din dito, sa mga kaibigan ko dito, tulad ng sa mga club groups na inaatinan ko, meron silang may birthday, ganyan. They are asking me always for the prayer, for the food, for the birthday celebrant, like that. At alam talaga nila na Christian ako. praise God. So, sa paninilbihan mo sa Panginoon, naranasan mo na ba or meron ka na bang sitwasyon na labis mong ikinabahala na baka manlamig yung commitment mo kay Lord? Mahirap na tanong yan, pero masasabi ko ngayon, parang wala. Wala. How do you stay motivated sa tungkulin sa ministry, lalo na sa panahong mahirap? Sa akin kasi, pag yung may mga mahirap na, okay, may mga pagsubok na ganyan na nararanasan, kumakapit lang ako sa Panginoon. Lagi kong inaalala kung ano yung mga pangako niya. Kasi kung hindi mo alam kung sino yung Diyos mo, hindi mo alam kung anong kaya nang gawin ng Panginoon mo na sinasamba, hindi mo makakaya yung mga pagsubok na yan eh. Pero dahil andyan si Lord na laging umaalalay at laging kung may mga pagsubok na sinasabi na andyan siya palagi, hindi niya tayo iniiwan na pinababayaan. Stay motivated. Praise God kasi ang church natin, meron tayong mga activities like yung Friday services, meron tayong mga Bible studies, lalo na how many Bible studies we have? 3? And 4 na pala. And 4 also, Bible studies. praise God. And meron din tayong intercessory prayers. And of course, yung personal prayer, personal devotion. Actually, kuya, yun yung itatanong ko sa pasana, kung paano mo napapagtibay ang relasyon mo sa ating Panginoon. Ayun, kasi kung wala kang, hindi ka nag-aaral,
ng mga salita ng Panginoon, paano mo ka magkakaroon ng relationship sa Panginoon? Paano mo siya makikilala? Paano mo motivate yung sarili mo kung wala ka alam kung sino yung Diyos na pinagdinig? Pag-worship din po. Yes, praise Pag-exhort sa worshiping. Di po ba? So, Amen. Isa sa mga ano yan, exhortation, yung sa lead ng worship, yan. It's a way to yung share mo yung gospel sa Panginoon. At mga kapatid natin, di ba? Amen po. And as a servant, Kuya, ano sa tingin mo ang asset na ibinigay sa iyo ng Panginoon na nagagamit mo sa ministry? Hello! Praise God. Binigyan tayo ni Lord ng hindi lang yung physical, pero nandoon yung binigyan ni Panginoon sa atin yung boses na pwede mong gamitin sa Panginoon para sa kanyang glory. Hindi lang yon, pati yung binigay niya na provisions na binibigay din natin sa Panginoon. Amen. O kaya for many years na nagsaserve ka kay Lord sa ministry, how do you find yourself 10 years from now? 10 years from now, how many years? 19 years ago. Nag-serve na ako sa Panginoon. Naging ministry head na ako. At currently, di ba, nasa tawag dito, acculturation, tapos sa transport ministry, yan. Pero ang ano ko talaga, ang ano sa puso ko talaga yung matuto ako kung na mag-exhort, na sa teaching, ganyan. Kasi, alam mo naman kung paano ako di ba? Minsan pag exhort ako sa IP, talagang grabe yung pawis ko. Hindi ko alam kung, pero napagtatagumpayan ko naman yun. Pero iba talaga pag yung may alam ka rin talaga. Hindi lang basta yung bahala ng Panginoon na kumilos, pero you have to equip them. Amen. And Kuya, what advice can you give sa mga taong nagnanais mapabilang sa music ministry? Unang-una, siyempre, sa lahat ng ating mga kapatid na nagnanais na maging part ng music team, unang-una, nandun yung commitment, nandun yung heart, nandun yung siyempre yung boses, kasi kung may heart ka, kung wala kang boses, paano na, di ba? And lalong-lalo na din, kung meron kang kaalaman sa pagtugtog, talent sa pagtugtog, gamitin mo para sa ikakalwalhati ng Panginoon. Kasi ibinigay sa iyo ng Panginoon yan. It's a gift from God and it is your responsibility to give back the glory to the Lord sa pinagkaloob niyang talento sa iyo. So yan, sa mga nagnanais pong makapasok sa ating music ministry, tandaan lang po natin yung sinabi ni Kuya Mon. And Kuya Mon, in your own terms, define what servanthood is. Servanthood represents humility. Siyempre, nandun din yung selflessness. Nandun yung obedience. Yun, para sa akin yung tatlo ang kailangan para mag-serve sa Panginoon. And for me, servanthood is not a job. It's a calling. Amen. Thank you po, Kuya Mon, sa pag-share po ng inyong experience as a music ministry. At napakarami po nating natutunan ngayong araw. Nawa po ay na-encourage po kayo or na-inspire sa buhay po ni Kuya Mon from our music ministry. Hanggang sa muli mga kapatid, see you sa susunod na podcast natin. Patuloy po nating suportahan ang ating YouTube channel. Please click like, share, and subscribe. God bless everyone!